O mga kababayan, ayan na, nagkaharap na mga kababayan. Si Senator Marcoleta at ang pumalit sa kanya na si Ping Balingbing Lacson mga kababayan. Mukhang wala namang walang masamang kinikimkim na galit itong si Marcoleta mga kababayan dito sa sinabi niyang epal sa kanyang programa na si Lacson. Pero sayang lang ang laki na at malapit na talagang matumbok ni Marcoleta mga kababayan itong hearing niya sa Blue Ribbon, pero biglang napalitan ng bagoong mga kababayan. Eto, nagkaharap na sila. Panoorin niyo po Senator Rodante Marcoleta is seeking the floor. What is the pleasure of Senator Marcoleta? I'd like to know, Mr. President, if our good Senate President pro tempore would yield to it. Sino yan? Willingly to the erstwhile, no, not erstwhile. Pro tempura na mga kababayan. Tempura itong mga animal. Chairman of the Committee on Public Accountability. Ay, Diyos ko, Lord. Eto na ngayon ang naghari-harian ngayon sa Senado mga kababayan. Ang sabi nga nila, ang mga abogado pinalitan ng mga abogago. Hindi lang daw mga abogago mga kababayan. Not lawyers gago. Wala na nga siguro daw ang abo. Mga gago na lang mga kababayan. Na mga amoy bagoong pa. At mukhang mga trapo. Ito na. Pumalit kay Waiter Cheese Sudero na isang abogado mga kababayan. One Ball University. Gustong suwayin ang Supreme Court mga kababayan. At pumalit kay abogado na si Attorney Marcoleta. Ping Balingbing! Diyos ko Lord, kawawang Pilipinas. Kung gusto nyong tanggalin si Cheese, okay lang naman Palitan ng mas mabuti mga kababayan, bakit hindi si Cayetano? Diba? Pero eto si Senator Marcoleta, no reason at all mga kababayan na papalitan. Napakaganda ng ginawa na mga kababayan yung performance so far. Papalitan, bangag talaga. The good Senator. Leche itong trapo talaga mga kababayan Typical na trapo. From Tarlac and the Republic of the Philippines. Tuwag-tuwa mga kababayan Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kanina gisahin mo yan! Gisahin mo yan! Mag-umpisang mag-present ang ating Senate President pro tempore. Pro tempura. Aking pasalamat ko sapagkat tempura. Nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-una. Kaya pala nakipagkompetensya mga kababayan dahil gusto palang palitan. May balak pala mga kababayan na palitan si Marcoleta right from the start mga kababayan na maging Blue Ribbon. Gustong saksakin sa likod si Marcoleta. Kawawa! Huwag ka mga kababayan, katulad sa doon sa Kongreso, papunta rin yan sa Davao City ang investigasyon yan. Papunta kay Paulo Pulong Duterte. At kaya pala mga kababayan, ang dalawang Villar ay andun na. Bumoto sa mga bagoong mga kababayan ay takot pala daw makalkal ang kanilang ewan na natin. Aside sa mayroon silang mga business mga kababayan na pinaprotektahan, DPWH Secretary din si Mark Villar. Yan si Mark Villar bilang DPWH Secretary, baka mayroon din daw yang ginawa mga kababayan na posibleng makalkal. Dahil hindi kaya talaga mga kababayan Tatay Digong bantayan lahat-lahat ng kanyang mga tauhan. Pwedeng hindi nangurakot pero baka mayroong mga projects mga kababayan na napapaboran ang kanilang mga negosyo. Alam naman natin, di ba? Mga subdivision ang kanilang mga kababayan, negosyo. Baka mayroong mga daan na pinatayo na nakikinabang ang Camellia Homes. Baka lang yan daw ang posibleng pang-blackmail mga kababayan. Slide, Mr. President. Nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Yung parang retokada na mga kababayan ang utsura. Hindi po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate sa ating nakaupong Senate President. Wow! Eto na mga kababayan, tuwang-tuwa na ang mga animal. Dahil, to the rescue na Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan na talagang panic mode sila. Pinilit nila mga kababayan na tanggalin si Cheese Escudero at si Marcoleta dahil makukorner na sila. Ayun mga kababayan ang mga pinagbintangang kurakot. Congratulations! Dahil na-steer nyo palayo itong investigasyon. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President.
Ang sinasabi daw, congratulations po. No? Congratulate pa. That was after July 1. After July proclamation or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff. Matagal na pala yan? At sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi, para ma-align do sa mga priorities, at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na... So meaning, talagang nagtitext-text kayo? Bakit meron kayong number niyan sa DPWH, Escolord? Para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na mag-submit kayo, parang sinasabi, 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo, 500 for now. For now, ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Sige, magpasikat na. Mas mabuti nga ito mga kababayan para ang pressure nito mga kababayan dito kay Lacson. Kung hindi mo malampasan si Marcoleta Lacson na talagang mayroong makonvict. Gusto natin conviction talaga mga kababayan. Ay katulad na naman yan nung panahon ng after pandemic, mga kababayan, ginawa nila kay Tatay Digong na ginawa nila ng issue talaga. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad po tinanggihan ng bigay ng kasiyahan. Wag, ayoko. Ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya... Kailan ba ang kasunod ditong mga kababayan? Wala na to, no? Parang wala na tayong ganang manood mga kababayan sa hearing next. Dahil si Lacson na Lokohan na naman yan mga kababayan. Kagaya ng sa Kongreso, grabe. Ang kanilang kinalkal mga kababayan, sina Dilima, sina Chel Jokno. Panahon ni Tatay Digong, sina Luistro, Diyos ko Lord. At yung ni Pulong, issue, Diyos ko. Talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw panahon ni Bangag. Po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee
isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. Yan ang kaharap mo. Replay ba ito mga kababayan? Mukhang itong replay dito na kahapon. Hindi pinakita na mga kababayan. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating Senate President Pro Huwag Tempore. mo pasalamatan yan. Mukhang Awayin mo yan. Oh. Epal, di ba? Sabi mo. Epal. yun pong mga kawani o mga opisyalis ng Ipatikin mo rin sa kanya, Senator Marcoleta, na anong ginawa niya sa'yo. Di ba habang siya ang Blue Ribbon, mga kababayan, binabastos ni Lacson. Mayroon din sariling show. Sige, gumawa ka rin ng sarili mong show, Senator Marcoleta, para matikman ni Lacson ang taste of his own medicine. DPWH na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang Palusot. opisina ay meron namang basbas ng secretary ng Department of Public Works. Kaya nga Ngunit si ang Bunoan. gusto kong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Tapos mayroon pa sa inyong hanay daw si Villanueva at saka si Jingo Estrada. Wala din sasantuhin ha. Gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi Dahil bangag Nahayaan lang mga kababayan. Number 1 din na issue, kurakutan. po milyon Bilyon. Bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang? Mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon. Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila. Sana po Yan ang challenge sa amin ng Lacson ha. Kapag focus ka lang dyan, walang napaparo sa mga congressman, pati senador, gunggong ka. Typical mga kababayan na Lacson na galawan. Alam na natin yung galawang Lacson tukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay Todo siya. deny. Todo deny na, no? At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makukontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson. Kaya yung mga kababayan, pumayag yung si Hernandez, yung si Bryce. Total, 70,000 lang ang sweldo tapos may Lamborghini. na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung sa palaging impyerno. kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Tama. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac, Aawayin ko din siya. Yan ang sabi niya mga kababayan. the Republic of the Philippines. Ngayon, inaway nga mga kababayan. you. Inagaw pa ang pwesto. Senator Alan Peter Cayetano, the erstwhile minority leader, is recognized. Mr. President, Future. hindi pa naman, Eto. thank you for Future. that. Ito ang dapat maging mga kababayan, Senate President. Matalino mga kababayan at reasonable, no? And may I ask one of my mentors, Senator
Lacson, if I can ask a few questions. Mentor mo Willingly yan. to the, gentleman from Diyos ko, Lord. Taguig and the Republic of the Philippines. Happing animal, oh. Let me start with the biblical principle and why I agree with you, Senator. No? Baka masunog Kasi yan. sabi po sa Bible, it's not enough to do good. We have to prevent evil. So I'm happy that despite na mas pinipick up talaga ng media in general, whether social media, prime media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to remind us. Kasi syempre ang common thinking, wala naman nangyayari dyan, na-absuelto din. No? But I do appreciate it kasi nga it's not enough na ma-expose, it's not enough na may solusyon, ito tama, yan ang hinahanap. Kailangan talaga may managot. And Kaya wala tayong tiwala dyan mga kababayan eh. Dahil alam naman natin partner in crime sila ni Soto mga kababayan. Right from the start. Iyang si Soto, partner din yung Tambalustos mga kababayan. Diyos ko. Partner ni Bangag. Nagpupunta-punta sa Malacanang. Kaya, gagamitin niyang tool mga kababayan. Tool lang mga kabangagan. Etong kanilang puri-puri ngayon mga kababayan. Plastikan na lang yan. I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako nasabing mentor. Nakasama kita nung gusto nung panahon ng cheating. Hello, Garci. Cheating. So ngayon parang hello. Darcy. Hello, flood control. Hindi naman po ba to? Oh. Basta yung, or ano yung sine? Hello, goodbye. Hello, pera, goodbye. Hello, love, goodbye. Parang hello, may kontrata. Love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa na bayaran na, no? Wale. So yung first question ko, Senator, is related Siya lang ang tumawa, oh. Yung coach ni staff ni Etano. Sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang strategy, at narinig ko na to even before the speech. Pati kami na-confuse. Galawan ng mga bangag ngayon. Pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo at hindi. So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? Definitely, and I hope the will of justice will grind more quickly this time. Paano si Zaldico? Kasi habang nakakulong sa atin, custody, nasa custody natin si Bryce Hernandez dahil na-contempt siya kahapon, kung mabilis lang sanang makapag-file ng kaso, starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, ang mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder po yung ating ipafile, alam mo naman natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 million. No bail na po ito. Of course, naipen po ito ng isang retired Supreme Court Chief Justice at yun yung umiiral na batas na kung saan mas madaling i-prove eh. Aside sa dyan sa malversation, another with plunder siguro. Madali lang naman ang niyan. Parusa. Kasi tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma, hindi naman kompleto, mga litrato, talagang halatang pinalsify, swak na swak po and I would say open and shut case kung ipapile. And I intend to submit, Pati as si Bonoan. I already promised, committed to him, to Secretary Vince Dizon, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, ibibigay ko sa kanya para kung ma-constitute na yung independent. Huwag niyong gawing state witness, ha? Yang tumanggap ng bilyones, mga kababayan. Huwag niyong gawing state witness. Hindi pwedeng walang mapatunayan. Hindi, maparusahan. Mandawit yan. Dahil mayroong paper trail, mga kababayan. Hindi nila madidinay. Commission para magpa-file. I think they're just waiting for the issuance of the executive order. Para na sa ganun, ma-transmit na agad at masimula na agad yung pagpa-file ng complaint. Kasi hindi rin madali. Medyo process yung preliminary investigation. Kung ombudsman man yan, baka mamaya idaan pa sa fact-finding investigation. Hindi agad-agad mag-PI. So yun po yung ating problemang hinaharap na kaya nawawalan ng gana yung ating mga kababayan sa tagal. Yes. Actually, Sir President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, well, technically, which is, will you be in favor of a partial committee report kung klarong-klaro? Kasi nga may sistema na rin ang ombudsman na pagka nang galing sa Senado o House, no? So I know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now.
But just to your point, di ba, na if the investigation takes us till the end of the year sa dami, at saka pa tayo mag-committee report, may pangalawang debate dito sa committee report. Pero halimbawa, may nakita na kayong, as of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na ghost na klaro? Napakarami. Sa Bulacan po, hindi lang namin sinama. Ang bilang namin, mga 30 eh. So for example lang, 30. Mr. President, no? Let's say sa 30 yon, meron 4, 5, 6 na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed. Kasuhan na. Yung contractor. Tapos for example, kung may COA report, na lumabas sa COA report na yon na Pati ang COA. Oh, lumabas na, okay. Oh, and then, wala pala, panagutin. completed, pwede rin. Kung wala pa namang COA report, hindi naman kasama yon. But ang point ko, Mr. President, is that kasi pagka yung klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung hihintay natin ilan, paano kung ang involved dito, 1,000, 2,000, 5,000 tao, guguluhin lang po nila. Yes, Mr. President, and that is not without President, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. Nagawa tayo yung committee. Sige ha, nag-guess ka na ha, baka wala kang mapulong dyan. Nagsabit ng partial at ito'y pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na-adapt, pwede natin ipadala sa Ombudsman or sa DOJ. And Mr. President, it will not affect the case. So It will not affect So meaning if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved, you can still file the case. Kasi ang masama po, 'di ba, kung final na natin ngayon laban sa 5 tao, tapos bawal mo na i-file against 3 tao, yung 3 tao na yun ay mastermind. We agree it will be a partial whitewash. Pero hindi, this is not the case here. No, the case here is that if in the course of investigation may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory or accessory after the fact, pwede pa naman pong kasuhan yon. Yes, Mr. President, as long as kompleto resibo. Tapos baka sasabihin nila, ay hindi na ako sasagot dahil andito na yun sa korte, subjudice na. Pwede i-contempt na muna lahat. Huwag nang palabasin hanggang matapos ang investigasyon. Baka hindi na sasagot mga kababayan eh. Kasi mahirap yung sabi-sabi, turo ka ng turo, asan yung pruweba mo? That's right. Hindi po ba? And that's part Gaya na ginagawa mo ngayon. 67 contractors daw mga kababayan na kongresista. Walang napangalanan ni isa. confuse them. So one of the effects of today of naming 2 senators, burahin ko muna yung pangalan ng 2 senador. Sabihin natin hindi Si Joel Villanueva at si Jinggoy. yung pangalan ng 2, sabihin natin hindi kilala. May chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, oy, pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. Di ba? Ang dali. Mas mabuti! Ilabas na ang dapat ilabas. Basta hindi lang made up lang mga kababayan ha. Magpangalan ngayon. And I'll go beyond pinangalan ka na tumanggap. Ngayon parang lumalabas is nag-advocate ka lang ng isang proyekto or yung for example no, if a state university now suddenly has a building, what if ikaw yung presidente, wag ng congressman o senador, ikaw ay pangulo ng university na yon at gusto mong itayo yung building, parang may implication ka agad na kasama sila sa kalokohan. Paano kung yung building na yun na-inspect, wala rin namang mali? So, nakikita ko po na yes, we have to be thorough, but tama po kayo na pag walang resibo, in fact, umaabot nga minsan yung walang resibo na nagbabanggit ng project pero hindi naman sinabing may problema sa project na yun. Yeah, speaking of chilling effect, Mr. President, I remember, no, just occurred to me, noong yung na policy issue exploded right in our faces, ako pa mahimbing ang tulog ko noon. Kasi wala naman po akong pork barrel. So, mahimbing ang tulog ko. Hindi ako nag-aalala na kinabukasan. Pagbukas ko ng dyaryo, makikita ko yung pangalan. Ang tanong, nasaan ang pork barrel mo? Binalik? Anong nagawa sa pork barrel mga kababayan? Okay lang naman ang pork barrel na tinatawag ng project kung hindi mo kukurakutin. Nasaan ang pera na ngayon? Zero patuloy mga kababayan. And similarly, in this particular issue, pag ako po naturo, baka manghabol ako ng taga. Well, unang-una, Mr. President, Tapos nataga mo sarili mo. alam naman po natin relationship natin dalawa. Yan ang tagain We mo. don't always agree, but Soto. you always look over my back then. I hold the record of the fastest to be confirmed because of you and of course, the Senate President sa DFA. Huwag ka na magpasipsip dyan. Kahit But alam ano. niyo, Mr. President, unfortunately,
gusto ko man matulog po kayo na mahimbing. Pag tinanggap niyo yung trabahong yan, kasi natandaan niyo po nung Napoles, may umiikot na abogado or may mga umiikot noon na parang pag hindi kayo nagbigay, isasama kayo sa listahan. See, mga kababayan. Selective. Corruption din. Yung matahimik ang maganda Pinumpirma niya, May umiikot kung hindi magbigay, isasali ka. tulog ko. Bakit po? Because medical, ginagamit ko po noong time na yon yung pork barrel. Pero panay medical assistance and walang cash. Hindi ako naglagay sa kahit anong NGO, sa kahit anong so mahimbing ang tulog. But then before mag-end yung hearing natin, may nilabas naman sila. Walang project, walang advance, pero natulungan ko sila. So pwedeng biglang may mag-appear dyan na sabihin si Senator ganito, si Congressman ganyan. Pati Presidente pwedeng sabihin, actually nagbigay ako nung eleksyon dyan. And because walang resibo, the reality it could be true or not. So I'm just happy that we discussed that. I'm not saying they're confusing us. I'm just saying it can be done. Which goes to my second to the last point, Mr. President. I thank you for the very comprehensive list of laws. Kung pwede lang po ako magdagdag ng isa. Sige po. Kasi the benefit po of having a Senator Lacson is he was a not only an ordinary policeman, Hindi yan, abogado. Chief PNP, and also Gaya ni Torre. was the official designation sa PACC. Chief po. Chief, no? Presidential Anti-Organized. So yung build up, yung investigasyon at build up, likha sa inyo. Kasi sa ibang trial lawyers, lalo ko hindi ka naging prosecutor, alam mong guilty pero walang build up walang investigasyon no? So I'd like to bring to point, just like Senator Villanueva, itatanong ko sana to. Actually, sumulat ako kay Chairman Marcoleta sa Blue Ribbon na mag-attend ulit ang hepe ng BIR at kasi nabasa ko sa dyaryo, nilowa na daw nila yung mga contractor ngayon. But nung araw po, isang lowa lang sa isang taon. Ngayon, 3 po o 4 pwede. So maraming nagrereklamo na tuloy-tuloy yung mga lowa. So gusto ko sanang malaman, kaya sumulat ako, pinapacheck ko sa staff ko kung sumagot ang BIR. In the last 3 years kaya, etong nakakakuha ng bilyon-bilyon, na-issuean kaya to ng lowa ng BIR, ng regional directors? And if yes, ano yung resulta? Kasi kung ghost, Mr. President, di ba? Makikita Kaso lang, i-inspect ba ng BIR yung talagang proyekto? Dahil hindi nila trabaho yan mo sa audit Ang point ko, Mr. Resibo lang ang kailangan ng BIR. Gusto ko idagdag yung Al Capone. Hindi nag-audit. Na pag hindi mo mahuli sa murder, sa smuggling ng alak, Doon na lang sa ginigipit nila mga kababayan sa BIR. Hindi matitigil ang kurakutan yan, kay Tano. Pwedeng ginawa nila talaga ang project, pwedeng hindi. Pero, dyan sa BIR kasi filing issues yan mga kababayan. Ang issue dito, itong kickbackan na nangyayari sa DPWH mga kababayan at anong ugnayan nila dyan sa mga kongresista. Ika nga sa kasabihan mga kababayan, iyang kontraktor, iyan ang lowest daw sa dapat magbuntunan ng sisi. Dahil hindi yan mangyayari, hindi yan manghuhudas mga kababayan kung hindi papayagan ng DPWH at mga kongresista. sa prostitution, sa smuggling, pero Iluwa mo rin ang mga congressman. kita yung pera, pwede din natin idalihin yan sa tax evasion. Yes, I fully agree, Mr. President. Agree na lang. As pointed out by our Senate President during his interpellation, sinabi niya merong isang contractor, ito yung Alpha and Omega, may kaso na sa Court of Tax Appeals, nirenew pa uli ng pickup yung kanyang lisensya. Kagaya lang din yan ng ABS-CBN mga kababayan na mayroong bayaring magkano yun? 12 billion? Basta bilyones mga kababayan. 16 ba? 12. Nakipag-settlement lang. 200 million. Dumilang sa kuko mga kababayan ng binayaran. So how can you reconcile? Ayon doon sa yung narinig natin mga kababayan sa hearing ni Marcoleta dati sa Congress. This systemic yung corruption, I don't know what is, Yes. No, I agree, but someone we know very well commented and was congratulating you. But sabi din niya, tandaan natin, hindi lang DPWH, marami pang iba. I think nabanggit niya BIR. Siya nagbanggit, hindi ako. But ang point ko, if we really want to get away if we want them to get away, we do not address the culture. And I think this has been your life's work, not only to expose, but to, that's why that's why pagdating sa pork barrel, you decided na, hindi na, because you want to get away, you want to take away, not get away. You want to take away that culture. You want to replace that culture with a culture that doesn't promote corruption. So natutuwa ako na yung
customs, umakto kaagad, hinabol yung mga sasakyan. Natutuwa din naman ako sa BIR na nag-issue kaagad, tinignan, nag-issue ng LOA. I think mag-executive session bago nila i-submit. But I want to look deeper, Senator Kuya Ping, na sana Kuya matignan din Ping! natin ano pang ibang ahensya ang Malingbing. pinagtakpan tong mga... Kasi ang isang tinitignan ngayon ng BIR, social media. Pero kung makikita natin yung tinagurian Nepo babies, grabe po yung yung kayamanan nandun eh. So ordinarily, kung anak po yan ng mga oligarchs natin, na BIR na yan eh. For all I know, baka na BIR na. Hindi ko lang sure, but baka pwede nating tignan. And the last point, Mr. President, may I request your staff na ibalik dun sa text ni Yusek Cathy. May isa lang po akong comment kung papayag kayo. That's the most popular and most demanded part of the privilege speech. Pakibalik nga uli yung text message. Yung alok. By the way, Yan, kasuhan na yan si Cabral. President, if I could... Yes, of course, Mr. President. And of course, Mr. President, we are covered by immunities and by plenary power, precisely so that in aid of legislation, we can do this. And yung blue ribbon goes beyond in aid of legislation. So sabi pala ng staff ko, sumagot ang BIR pero yung dokumento at detalye sa executive session. So I look forward to that. Mr. President, tinanong ko rin, just like Senator Villanueva, hindi ako naka-attend ng huling hearing kasi nga nabalitaan namin may change of leadership. Hindi rin kami naka-attend kasi busy kami nagbibilang ng numero. Busy na nagpe-prepare para i-out si Marcoleta. The hearing before that, Kaya natanong hindi ko si umattend. Yusek Cathy kasi may tinatawag na IAW, which is 3.5% ng lahat ng project. Yes. At part dito po yung testing, yung pang-monitor ng project. Sa 3 taon, umabot ng 100 bilyon na napupunta sa DPWH. Sa central office. Pwedeng sa central office, pwede din pong Alam nyo, Mr. President, isa ito sa pwedeng tanungin sa budget deliberation natin. Dati 0.5 lang yan eh. Yes. Bakit tumaas na naging 3.5 na? Medyo napakalaking bawas yan do sa dapat gastusin sa proyekto. So sa 1 trillion a year, that's 3.5%. So sa 3 years, 'di ba? Gaano kalaki yan? But ang point ko po, biglang hindi lang amnesia eh. Parang ang sagot ni Yusek Cathy panay hindi niya alam, etc. Tapos tinanong ko siya doon sa geotagging. Sabi ko, nabanggit ngayon ni Senator Mark na may geotagging. Hindi din daw niya alam. Hindi alam? So I just wanted to point out. Mr. President, if I may interrupt, yung geotagging na yan, panahon pa ni Secretary Singson, ginagawa niya na yun eh. Pagka meron tayong budget deliberation at nandiyan sa plenaryo, magtanong ka sa kanya yung status ng isang proyekto, titingnan niya lang sa Yes. iPad niya, sasabihin sa iyo. So the point I want to make, Mr. President, is parang sunod-sunod ang sagot niya na hindi niya sakop, hindi niya alam, hanggang tinanong ko siya na meron naman kayo execom. Pero dito po sa text message, ang linaw, sabi niya, tignan niyo para ma-vet ko, redundancy, overlap, prior funding, correct location, alignment of national priorities, and Correct consistency location. of menu of local project. So, one, malinaw na yung insertion ay hindi lang legislators at hindi lang sa BICAM. Sa pagpapagawa pa lang ng NEP, pagka malakas ka dun sa departamento, pwede mo ipasok, except that mas may guidelines sa umpisa. But number 2, it just shows that yung sagot ni Yusek Cathy is so different from her text. Kasi sa text pag tignan mo, parang napaka-organized, sir. Tignan niyo po, di ba? Titignan kung may redundancy. Ibig sabihin, kung yung past project na pinasok mo, pinasok na ng Mr. iba. President, I'd like to believe na pro forma yun. Yes. Pero even if Standard na sagot niya yan. even if pro forma, even if staff niya yung magche-check, ang layo. Pro forma yung text na yun. Yes. But ibig sabihin, Senator, ang layo sa sagot niya ng, sir, hindi ko departamento yan, hindi ko alam. So I'll stop there, Mr. President, and look forward to what else this chamber will find. May I just make one comment? Marami kasi nagsasabing walang mangyayari sa hearing. Kasi, lakso na mga kababayan. Dating gawain na yan Napakahaba sa kahaba-haba ng hearing, walang napuntahan. Democracy is messy, but having a Blue Ribbon Committee, having the House Committee, having an independent body, having COA, having BIR, whether it was the Inalis pa ang magaling mga kababayan na Marcoleta. whether it was the fertilizer scam, whether it was Pharmaly, it has shown that the combination of investigations ferrets the truth. It also has been shown that confusion or yung turuan or yung squid tactics can happen.
But let me just affirm my personal view that napaka-importanting tool ng Committee on Public Accountability ng Blue Ribbon, and I look forward to working whoever will be designated by the majority. Thank you very much, Senator Lacson. Thank you. Mr. Senate Thank you, sir. President, salamat po. Now that you mention it, Ay, nako. Huwag na makinig kay One Ball, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.